Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Bago tayo dumako sa ating aralin, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, sa biyaya, karunungan at kaalamang binibigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng aralin ito. Maisapuso nawa ang kahalagahan ng paksang tatalakayin, matimo sa isipan ng bawat mag-aaral ang mga salitang makabuluhan na magagamit sa kanyang susunod na pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang introduksyon, ang pagpapakahulugan sa panitikan ng mga eksperto ay ang mga sumusunod. Pumili ako muli ng mga ilan lamang na na sobrang nalalapit sa ating aralin. So ayon kay Jose Arrogante, ang panitikan ay talaan ng buhay. Pag sinabing talaan, listahan. Ayon naman kay Simplicio Bisa, ito ay salamin ng lahi. Pag sinabi nating salamin, tumutukoy yan sa refleksyon. Ang panitikan ay lakas na nag-uugnay sa damdamin ng mga tao upang maipakita ang katwiran at katarungan. Katwiran at katarungan ayon naman yan kay Teresita Capile. At sa panghuli, sa pananaw naman ni Ponciano Pineda, ang panitikan daw ay katipunan ng magaganda, mararangal, masisining, at madadamdaming kaisipang nagpapahayag ng mga karanasan at lunggati ng isang lahi. Talaga naman. So bilang pagbabalik-aral, tinalakay natin ang kilosang propaganda ay binubuo ng pangkat ng mga intelektual sa gitnang uri. At sa grupong ito ng tinatawag na middle class, lumitaw ang mga pangunahing propagandista sa kasaysayan. Sila ay walang iba kundi sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. So, yung tatlong pangalan na yan na itinuturing natin na talagang nanguna sa larangan ng propaganda. Diba? Ang kanilang layunin ay talagang pasiklabin ang damdamin ng mga Pilipino para lumaban, para magkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino. So nangingibabaw dyan ang ating itinuring na pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang dalawang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang kanyang nobela na Noli Me Tangere ay inialay niya sa inang bayan. Purong pagmamahal sa bayan ang makikita sa kanyang nobelang ito. Ang nobelang Noli Me Tangere ay binubuo ng 64 na kabanata. Ang katotohanan niyan ay 65 daw ang kabanatang ito. Binubuo ang Noli Me Tangere ng 65 kabanata. Subalit, nawala ang isang kabanata dahil kinapos. So nawala ang parte ni Salome sa nobelang Noli Me Tangere. At ang pangalawa sa kanyang nobela na tumatak sa kasaysayan na talaga namang hanggang ngayon ay pinag-aaralan sa sekundarya. Kaya nga tayo ay talagang alam na alam natin ang halaga ng kanyang nobela dahil pagkalipas ng 2 taon ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal ay nagkaroon na ng kalayaan ang bansang Pilipinas. So ang isa pang nobela ay ang El Filibusterismo na kung saan ang nobelang ito ay inihandog ni Rizal sa 3 paring martir na pinapatay ng mga Kastila sa paraang garote. So parang ang hirap-hirap tanggapin na sa ganoong paraan sila namatay. Okay? So, pumunta tayo ngayon sa iba pang mga propagandista na nag-ambag din ng mga akda. Okay? So, unahin natin si Antonio Luna. Siya ay isang parmasyotikong dinakip at ipinatapon ng mga Kastila sa Espanya. Sumanib siya sa kilosang propaganda at nag-ambag ng kanyang mga isinulat sa Samahang La Solidaridad. Ang paksa ng kanyang mga akda ay halos natutungkol sa kaugaliang Pilipino. So pinapakita dyan kung paano ba gumalaw ang mga Pilipino. Ano-ano ba ang mga katangian ng mga Pilipino at ang iba'y tumutuligsa
Ibig sabihin lumalaban sa pamamalakad ng mga Kastila. So ang kanyang sagisag sa panulat ay taga-ilog. Namatay siya sa gulang na 33 noong ikapito ng Hunyo, 1899. So pinatay siya di umano ng mga tauhan ni Aguinaldo, sanhi ng mabilis niyang kabantugan. So sikat na sikat siya nung kanyang kapanahunan na naging kaagaw niya sa pagtingin ng bayan. Okay? Ano-ano ba ang mga akda ni Antonio Luna? Una dyan ay ang Noche Buena. Ang Noche Buena ay paglalarawan ng mga tunay na buhay ng mga Pilipino. Diba? Ang Noche Buena ay ah siyempre pinapakita ng mga Pilipino na ang Noche Buena ay nagaganap tuwing Desyembre 25, kapanganakan ni Jesus. Okay, nailipat. Ang sumunod sa Noche Buena ay si De Bertien o yung ang kahulugan daw nun ay naglilibang sila. Isang pagpuna sa sayaw ng mga Kastila na halos di maraan ng sinulid ang pagitan ng mga nagsisipagsayaw. Di maraan ang sinulid, ang ibig sabihin ay punong-puno, sobrang dami at siksikan. La Tortilla Filipina. So ang kahulugan naman dyan ay sa piging ng mga Pilipino. Naglalahad ng isang kaugaliang Filipino na ipinalalagay niyang lalong mabuti kaysa kaugaliang Kastila. So ang piging, pag sinabi nating piging, yan ay salo-salo na talaga namang tradisyon natin hanggang sa kasalukuyang panahon, ang magkaroon ng piging. Okay? Karagdagan pa sa mga akda ni Antonio Luna ay ang Por Madrid. Ang Por Madrid ay tumutuligsa sa mga Kastilang nagsasabing ang Pilipinas daw ay lalawigan ng Espanya. So, pag sinabi mong lalawigan, kabahagi. Ngunit ipinalalagay na banyaga kapag sinisingilan na ng selyo. Okay? Isa pang akda ni Antonio Luna ay ang La Casa de Huespedes o ang pangaserahan. Pangaserahan. Ito ay naglalarawan ng isang panganserahan o pangangasera na kung saan ang kasera o yung nagpapaupa ng pwedeng bahay, pwedeng kwarto, ay naghahanap ng mga ngasera din. Hindi upang kumita, kundi upang maihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Yan, isa sa mga akda ni Luna. Sumunod dyan ay ang impresyones. Ito'y isang paglalarawan sa ibayong kahirapang dinaranas ng isang mag-aaral na naulila sa amang kawal. Ayan, isang akda. Dumako naman tayo ngayon kay Mariano Ponce, isa pang propagandista. Si Mariano Ponce ay naging taga-pamahalang patnugot, mananalambuhay at mananaliksik ng kilosang propaganda. Ang kanyang ginamit na sagisag sa panulat ay tikbalang, kalipulako at naning. Tungkol sa kahalagahan ng edukasyon ang karaniwang paksa ng kanyang mga sanaysay. Inilahad din niya ang pang-aapi ng mga banyaga at mga karaingan ng bayan. Okay. Ano ang mga akda ni Ponce? Isa dyan ang mga alamat ng Bulacan. So, naglalaman daw ng mga alamat at kwentong bayan ng kanyang bayang Sinilangan. Nag-focus siya kung saan siya nagmula. Isa dyan ang pagpugot kay Longino, isang dulang Tagalog yan na itinatanghal sa liwasan ng Malolos, Bulacan. Isa pa ang Sobre Filipinas. Ang mga Pilipino daw ang pamumuhay ng mga Pilipino sa Indochina. Okay. At ang panghuli ay si Jose Maria Panganiban. Ikinubli ni Jose Maria Panganiban ang kanyang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag na Jomapa. Okay.
Kilala rin siya sa pagkakaroon ng tinatawag na memorya photographica, mga larawan. Siya ay halos kabilang sa mga kilusang makabayan. So ang kanyang mga akda ay ang Lupang Tinubuan, Sa Aking Buhay, Supla de Estudio at El Pensamiento. Mhm. At bilang kabuuan ng ating aralin, masasabi ko na ang bawat propagandista ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Kitang-kita naman sa kanilang mga akda. Sa kanilang mga akda na isinulat, masasalamin ang pagkalahi, lahing Pilipino. Karamihan ay nagwakas ang buhay sa pakikipaglaban o ang iba naman tutugisin, ipapatapon at sa dulo ay sinisintensyahan ng kamatayan. Ang lahat ay nakatala sa kasaysayan. Mabubuksan at malalaman lamang ang halaga ng kanilang mga ginawa kapag ito ay pinag-aralan. Kaya naman, nararapat lamang na pag-aralan ang ating panitikan dahil ito ang nagsisilbing tulay sa nakaraan tungo sa kasalukuyan. Malalaman lamang yan kapag pinag-aralan. Ang panitikang Pilipino ay magpapatuloy sa paglago kapag ito ay ating inalam, pinag-aralan at ipinagpatuloy. Okay? So ang ating pag-aaral ng panitikan ay magpapatuloy sa mga susunod na video. Magkita-kita tayo muli. Paalam!